totoong relationship nyong dalawa ni girl. Exactly. Tapos ikaw na rin magsabi ng stop na issue sa'yo. Tama. Huwag ka na reaction, edu. Tapos ang problema mo minsan kasi hindi pwedeng laging tahimik lang. Kailangan Sabihin mo na kasi ang totoo na nagkita kayo. Ako, ano na po? Di ba, ano na? Yun na nga po yung purpose. No? Ayan, kaso ang nangyari dun sa, iba yung naging naman. hindi lumalabas. Diretso nyo na, Sir Olives, yung sagot. Huwag na kayong paligo-ligo kasi magsalita. No, I mean, bilang lalaki magsalita, diretso niya. Huwag niyo na sabihin, diretso yun. Nagkita ba sila? Hindi. Hindi nyo kasi sinasagot ng diretso. Kaya Yung time na yun. At least po, sa paglilinaw ni Kuya Eds, alam nyo na fake news yung mga ugong-ugong, di ba? Pero ang inaano nila dito, Sir Olives, bakit ayaw magsalita ni Edu na kung nagkita ba sila hindi? Kasi unang doon sa unang live, tinanggi niya kasi na hindi daw totoo yung pagkikita. Pero yung fake news, yung buntis, tsaka yung sa wedding. Pero si Edu kasi, hindi kasi siya direct na magsalita. Tungkol na, hindi po kami nagkita po kami. Yun ang issue ng iba. Na tinatanggi niya na hindi daw nagkita. Hi guys, magandang araw. At ito na naman, paborito mong reactor. Siyempre, nag-iisa Marzano TV 2.0 kahit issue. Goodbye pa rin. At magandang araw sa lahat ng mga solid viewers natin, sa mga tita natin, tito, shoutout, at syempre sa lahat ng mga solid kalingap. At syempre solid dito sa Marzano TV 2.0. Katulad nila, Mami Virginia Rapier, kala Mami Mili Chan, kala Tita Alicia Antonio, kala Normita Dos Santos, at kala Mofat Fitness. Shoutout po sa inyo mga mami. Mga solid sa atin yan. Shoutout. At syempre ngayon guys, pag-uusapan natin itong live ni Sir Olives. May pamagat, nagbisita si classmate. At tingnan natin kung pag-uusapan ba nila dito yung tungkol sa setup, no? Yung kasi tinatanggi ni Edu last time yung sa tinatanggi ni Edu yung sa hindi daw sila nakita ni Beyonce, pero lumalabas totoo pa lang nangyari na nakita sila. Pero ang tanong involved ba siya dun sa setup? Pero lumalabas kasi na hindi siya involved, no? Yun ay pakana ng mga sponsor ng EDSI daw. So, panoorin nyo guys yung reaction video ko dun sa isang channel ko. Sinabi ko doon na maaaring target talaga, no? Maaaring target talaga itong love team ng Edu at Bridget. Kasi lumalabas, kung sponsor sila ng EDSI, so malamang hindi nila tanggap ang hindi nila tanggap ang love team, no? Pero para sa akin nga, no, kung maaaring gano'n no, maaaring hindi nila tanggap. Kaya gumawa sila ng ganitong setup para magkaayos yung dalawa. Kaso ang problema, ayaw na nga ni Kuya Bal na magkabalikat ng dalawan to, no? So yun ang sinasabi ni Kuya Bal. So pero mahaba-habang usapan to guys, Pero syempre siguro simulan natin to at react na natin si Sir Olives at si Papa S. Pakinggan natin yung kanilang naging live. Yung hindi nating upload na pre-pleda. Kasi ito yung baga dapat plano ta. Na yung pre-pleda na kung lang naman. Hindi ako na ba? Ha? Wala. Bisita? Hindi yung yung pagbisita. Pre-pleda yung nag-upload kita. Kasi Sir Olives, ba't mo kasi in-upload, sinama mo dun sa bagong latest? Kaya hindi mo rin masisisi yung viewers. Although matagal na yung upload na yon, bakit mo na isama dun sa video? Kasi tuloy, kahit ako naiisip ko, ba't mo sinama yung dating video na matagal na pala dun sa bagong video mo? So, makukonect talaga sa nangyari ngayon. Kasi lumalabas, dun sa video mo na yon, gusto makipag-settle ni Edu dun sa kay Beyonce, di ba? Tinatanong mo nga kung may second chance. Sabi naman ni Edu, may second chance. Pero yung video na yun, matagal na yon. Kaya nagtataka ko ba't mo in-upload? Sana hindi mo na in-upload doon. Kaya medyo magugulo talaga yung mga viewers. So, hindi mo rin masisisi
No, pero yun nga, yung pagkasabi ni Edo na may second chance, then sinasabi naman ni afterwards, lang nag-live sila, yung apat na the big four daw, sinasabi nilang walang second chance. Tinawag pa nga si Edo na yak. O, di ba? Pero sana hindi mo na in-upload yun si Sir Olives. Kung matagal na pala yun. Kaya hindi mo masisisi ibang viewers na ma-connect yun, yung video na yun. Yung kay Preda. Alam ko yun. So anyway, tuloy natin to. Kung ngayon sa iba kasi, sa ibang mga viewers, dahil kasi yun, akala din dahil ito ang latest po naman guys, yung unang upload ko, Yes, sir. yung dinugtong ko lang yung kay Preda kasi yun yung vlog na day pa nangyari. Tapos nang mangyari na, yun na yun. Hindi kasi alam ko itong iba. No, kasi nga nagpagulo sir, dapat hindi mo na dinuktong. So hindi mo masisisi yun. So that's your mistake, let's admit no, nagkamali ka doon. Sana hindi mo na dinuktong yung matagal na video na yun. Kaya nagkaroon ng confusion yun. Oo, dinugtong ko lang yun, dinugtong ko lang. Pero yung unang upload doon, yun yung gabi lang. Oo. Kaya next time, huwag nyo iduktong. Huwag na kayo magduktong. Pag matagal na yung video, huwag nyo iduktong. Confusion yun. Kasi yung ibang viewers kasi, Kaya nila matagal na. kala nila yung latest. Yung pinakadulo. Magkamali sila. Oo, hindi nila alam kasi. Hindi, sila pa nagkamali. Hindi sila nagkamali. Nagkamali si Sir Olives. Dapat talaga doon, no? Hindi natin pwede sisihin yung viewers. Viewers sila eh. Lalo paano kung ngayon lang nila napanood yun. So, always have a disclaimer. Tapos, wag isama yung old video para hindi magulo. So, hindi nagkamali yung Nagkamali dito si Sir Olives. Sir Olives, wag ka magtapo sa akin ha. Nagsabi lang ako ng totoo, ikaw nagkamali dito, hindi yung viewers. Hindi man sila Kaya nanonood ba dun po sa araw upload ko. yun? Yung pinaka-latest doon yung Yung una, yung nauna. Oo, yung nauna. Kaya nagkapot sinda. Arog kayo ni. Magkaiba po yun. Paano malalaman ng taon na magkaiba yun? Eh, wala nga nakalagay doon sa video. Magkaiba po ito. Always ganun. Huwag isama kasi. That's your mistake, Sir Olives. Ang pati kita ni Kuya Bal daw sa Kalingap na. Tika lang. Alisin na po kami ni Kuya Bal guys sa Kalingap. Si Kuya Bal. Mga classmate na yung pangalan yan. Dinugtong ko po yun. May purpose kasi yun, kaya dinugtong ko. May purpose. Ba't mo na iduktong, Sir Olives? Kasi lumalabas doon. May plano si Edo na pumunta sa bahay nila Beyonce. It turns out, no, basta tong issue na set up na gusto makipag-usap. So, hindi mo maalis sa tao talaga na makapag-isip dun sa video na yun. Kumbaga doon sa mga nakakaalam na dati ko nang upload yun. Dinugtong ko yun para at least malaman nyo doon sa no? Ganun lang yun. Panoorin ko pa nga, hindi masyado. Una lang kasi napanood ko. Yes po, tatanggalin na kami. Ay, nato, maano tayo dyan. Tatanggalin lang kayo kapag napatunayan ni Kuya Bal na gustong makipag-ayos o makipagbalikan si Edo kay Beyonce. Yun yung kondisyon ni Kuya. Pero hindi naman siya tatanggalin na basta lang tatanggalin, hindi po. May kondisyon si Kuya. Kung malalaman niya na nakikipag-ayos kayo kay TQ. Kasi nga, pinahiya si Kuya Bal. Matindi actually, kung kahiyan lang, mas matindi yung kahiyan na nadulot kay Kuya Bal, nadamay pa yung foundation. Kasi napatulpo pa siya. Na dapat, di nga siya dapat ang pinatulpo dun eh. Kasi hindi naman siya involved eh. Di ba? Issue nyo ni Beyonce yun, nadamay lang si Kuya Bal. Nadamay pa yung foundation. Di ba? Kaya pa ako ni Kuya Bal, next ako related sa Kuya Bal. Sir, sabi sa akin ni Kuya Bal, alisin ko na kayo ni Ed sa Kalingap. Sabi ni Kuya Bal. Hindi tayo dyan, guys. Ay, naku. Wala din ako nung live bigla nung nagkaroon gabi. Gabi ba yun? Kagabi, no? Problema, wala mo ginagawa. Mga alam ko naman ako. Ang galing ko. Yun lang guys, no? Buti na lang, nung gabi na yun, nag-upload ako. Yung gabi na yun to, nag-vlog ako sa'yo. Yan nga, sakto. Kasi kung hindi ako nakapag-vlog sa'yo, naku, usap-usapan ka na naman ngayon, no? Kumbaga, yun po yung sinasabi namin, guys. Paliwanag namin yan. Kasi, kumbaga, kapag hindi nyo alam yung buong kwento, kagaya niyan, nagawa ng kagad ng ibang kwento. Diba? So, sabi ko, naku, sirang-sira ka na naman. Sabi ko sa kanya, viral ka naman. Buti na lang at kahit pa paano, naisip ko mag-vlog noon, yung time na yun. At least po, sa paglilinaw ni Kuya Eds, alam nyo na fake news yung mga ugong-ugong, di ba?
Pero ang inaano nila dito, Sir Olives, bakit ayaw magsalita ni Edu na kung nagkita ba sila hindi? Kasi unang doon sa unang live, tinanggi niya kasi na hindi daw totoo yung pagkikita. Pero yung fake news, yung buntis, tsaka yung sa wedding. Pero si Edu kasi, hindi kasi siya direct na magsalita. Tungkol na, hindi po kami nagkita po kami. Yun ang issue ng iba. Na tinatanggi niya na hindi daw nagkita. Diba? Fake news daw. Eh ngayon, kumpirmado na nagkita talaga sila. Sinabi pa ng tita niya, ni Ate Edna na nagkita pero hindi naman na intentional yung pagkikita. Pero it turns out, yun nga, na-set up pala ng dalawang sponsor ng EDC. According kay Manas. Paano yung reaction video natin guys sa isang channel ko? Marzano TV 3.0. Sabi ko nang nagawa din sa mga live niya eh. Ano daw ako? Kasi founders ka eh. Padus ka. Walo-walo ka agad lumabas, grabe. Wala po, ni-remove na kami ni Kuya Bal sa GC. Nilis na po kami ni Kuya Bal sa Okay, parang GC. hindi ko na ma-GC. Nilis na po kami sa Ayos tayo. GC dating kalingap po. Kaya ngayon po guys, kami suspended. Suspended po kami. Hindi na pala tayo ngayon. Nilis kami ni Kuya Bal sa GC. Kaya pala tahimik ang Facebook ko ay. Kaya pala tahimik ang messenger ko lang GC na nakikita. Nilong tayo ni Kuya Bal sa GC sa kalingap. Grabe guys. Dalawa na lang kami guys, paano yan? Paano yan Tom? Hindi kaya alisin ni Kuya Bal, syempre. As nasabi lang naman ni Kuya, alisin lang kayo pag ayos si Edo kay TQ. Dalawa na lang tayo, wala na tayong Ano lang yun, warning pa lang yun ni Kuya Bal. nalis na tayo ng kaling. So, Pag-usapan natin na lang isang vlog susunod. Palilinaw niyan. Ang gagawin itong plano. Reaction na nyo guys ha, tinanggal kami sa GC na. Pagkakitaan naman yung ating mga reactors. Ay nako. Ay sa kanda ka na support sa'yo. Ay nako talaga kayo guys. Okay na akong alasin kayo sa GC. Pero sabi ni Kuya Bal, ano lang daw, sabi ni Kuya Bal, alisin lang daw kami sa GC tapos mga ilang oras lang. Babalik lang daw kami. Yung sabi sa amin kasi Kuya Bal, Sir, alisin ko muna kayo sa GC. Alis ko muna kayo sa Kalingap, sabi sa amin ni Kuya Bal. Tapos, mga ilang oras lang, binalik na kami. Binalik kayo, baka isipin kasi ng viewers, nagbibiro si Kuya Bal. Siguro binalik ni Kuya Bal kasi naintindihan niya na set up lang. Pero seryoso si Kuya Bal doon kasi baka mamaya, Sir Olives, Edu, baka maisipan na naman ng mga ibang anti-Kalingap at ng mga viewers si Kuya Bal ay nagbibiro. Ano? Kasi magkaaroon tayo ng misinterpretation na naman eh, lalo ng mga anti-Kalingap. Kaya unahan ko na, Edu, Sir Olives, huwag niyo mapagkamali, gusto ko lang linawin yun na si Kuya Bal, seryoso yun. Lalo pag mga ganitong maselan kasi baka sabihin kung mag-anak, hindi naman, paano aalisin niya, nagbibiro yan. So, baka pagawing katatawanan si Kuya Bal. Ang sa akin lang, think seryoso si Kuya Bal doon sa pagbabanta niya sa inyong dalawa na aalisin kayo. Kaya lang, siguro binalik kayo dahil siguro nakita naman na setup lang, wala kayong kasalanan. Baka dahil ganun. Hindi dahil nagbibiro si Kuya Bal. Kasi baka mamaya, wala naman niwala kay Kuya Bal. Biro-biro lang pala. Although si Kuya Bal mapagbiro, pero sa mga gantong issue, naniniwala ko seryoso yun. Mga ilang oras lang. Ibabalik na daw kami. Yung sabi sa amin kasi Kuya Bal, Sir, alisin ko muna kayo sa GC. Alis ko muna kayo sa Kalingap, sabi sa amin ni Kuya Bal. Tapos, mga ilang oras lang, binalik na kami. Ayan. Ay, grabe. Time out lang pala yun. Time out lang. Grabe guys. Hindi ka pa naibalik sa GC. Ako, Kuya Bal, hindi pa na nakabalik sa GC. GC pala. Kuya Eds. Sabi talaga ito si... Ay, nabi ko na naibalik. Iba sa landing pad. Natawa ko dun sa post ni Kuya Bal ay na ano eh. Hindi pa na. Sabi niya ayaw ko na. Ayaw na ni Kuya Bal Si Erwin, isuspended natin. Yun talaga dapat na masuspende. Kasi grabe ginawa nun. Yun ang matindi talaga. Di ba, ako totoo lang, kung may masuspended, hindi sila papa-eds.
Hindi sila Sir Olive. Kasi wala naman silang kasalanan nakikita ko eh. No, talagang, di ba? Pero may iba suspende. Ito si Erwin. Ay, ako. O, si Erwin, wala man yata si Erwin sinabing masama. May sinabi ba doon si Erwin? Pero wala man siyang binanggit doon. Narinig na ano, parang balita ko. Sinabi. Sana hindi. Wala siya sinabing masama. Pero yung misleading na pagbubuntis. Tapos ang sweet-sweet pa daw. Oh. Di ba? Walang, alam mo minsan, iba yung nagsabi ng masama sa fake news. Kasi lumalabas, fake news yun eh. Sweet eh. Di ba? Sweet, hindi naman pala sweet. Oh. Di ko alam kung sinasabi ng totoo, pero lumalabas kung hindi buntis, edi fake news. Masama din yun, di ba? Tama ba? Tama po ba? Please comment down below ha. Comment lang po kayo para gusto ko malaman. Mali pa rin naman yung sinabi niya. Hindi siya masakit na salita pero masama. Bakit? Kasi hindi totoo. Tayo tawad para makalig si Rollins. Pero kanya-kanya diskarte lang din kasi yan minsan. Kanya-kanya ng Kaso, discuss. huwag man yung sobra. Oo. Yung mga ganyan, okay lang naman yun. Kaya lang, siyempre, iba naman yung expectation ng tao sa kanya. Sirang-sira na naman siya doon. So, halos kami nga, ang ginagawa namin na maging kumbaga sa live, iniwasan namin magsalita ng mga issue kasi ayaw namin ng issue kasi doon kami sa good vibes, no? Ayan, and siyempre, although naintindihan naman natin yung ibang kasama natin doon. Yun lang, wag lang po siguro masyadong wag yung too much yung kasi kawawa naman baga. Kahit pa paano ay kabigla na lang. Magkakasama tayo. Kalma na. Mabig lang naman yung mga reaction na Good vibes natin. good vibes tapos yung sa clickbait. Pwede ka mag-clickbait sa akin. Pero gumawa ka na kasi ng kwento na ay talagang pag-uusapan. Mag-viral ka kagad. Ilang oras pa lang yun. Buti na lang talaga. Grabe kasi ginawa talaga nung Erwin eh. Siya talaga may kasalanan dito eh. Dapat talaga hindi niya inilabas in the first place eh. Yun ang nakakalungkot lang talaga doon. Tapos sinabi pa niya na buntis. Di ba? Mahirap. Sweet daw. Sweet. Kumaga parang biriin mo kung iisipin mo kung sinabi niyang sweet, paano yung love team ni Edo tsaka ni Bridget? Siranan naman yun. Di ba? Hindi niya ba naisip yun? Siranan naman yung love team ni Edo. Di ba hindi iniisip eh? Di mo alam kung maka-EDC ba siya o ano. Lumalabas hindi pala totoong sweet. Di ba? Kaya nagugulat ako din sa mga ni Erwin din eh. Kaya yun, as long as hindi pa siya maglalabas ng video, sabi niya maglalabas daw siya. Sinabi daw sa live ni July Ponil. Wala, hanggang ngayon wala pa. Kaya lalabas chismis na lang talaga yun. Not unless maglabas siya, paniniwalaan natin. Pag wala, mahirap yun. Nakapag-vlog ako sa kanya. Grabe. Sabihin mo na kasi ang totoo na nagkita kayo. Ako, na po. Di ba, yun na nga po yung purpose. No? Ayan, kaso ang nangyari dun sa, iba yung naging naman. Hindi lumalabas. Diretso nyo na Sir Olives yung sagot. Huwag na kayong paligo-ligo kasi magsalita. No, I mean, bilang lalaki magsalita, diretso niya. Huwag niyo na sabihin, diretso yun. Nagkita ba sila? Hindi. Hindi nyo kasi sinasagot ng diretso. Kaya nagkakagulo di ba? Diretso nyo, sir. Di ba? Bilang pulis, tinatanong kayo, nagkita ba? Hindi. Yeah, oo, hindi lang naman Oo, nagkita kami. Yun ang purpose. Diretso sagot lang. Nagkita ba? Hindi. Ganun lang, sir. Sir Olive, shoutout ha. Hindi ako galit, Sir Olive ha. Sinasabi ko lang kasi para hindi nakakalito, diretso yung mga sagot para malinaw tayo. Ako doon, nakapag-vlog ako sa kanya. Grabe. Sabihin mo na kasi ang totoo na nagkita kayo. Ako, na po. Di ba, yun na nga po yung purpose. No? Ayan, kaso ang nangyari doon sa, iba yung naging naman. Di ba magulo Pasensya na Sir Olive hindi kasi masagot ng diretso. Yes or no lang. Nagkita ba? Hindi. Pero lumalabas kasi, indirect kasi yung sagot mo So lumalabas, nagkita sila. Tama, di ba? Nagkita sila kasi yun ang purpose. Okay, tuloy natin. So, ibig sabihin, nakipag-ayos talaga. Pasensya na po guys nagko-komento lang po tayo, hindi po tayo galit. Pero kasi, hindi diretso kasi magsalita. Hindi diretsuhin, kaya mahirap manghula. Ang hirap manghula Timo si Rob, pag nagsalita, dire-diretso. Minsan lang magsalita sila, pero kita mo, diretso magsalita yun. Direct to the point na si Rob. Iba yung naging kwento na naman, di ba? So, pangit po. Clickbait. Pwede ka mag-clickbait
nagkita kayo. Ako, ano na po? Di ba, ano na? Yun na nga po yung purpose. Oh. Hindi nagkita kayo, lumalabas diretso, nakita nga. No? Ayan, kaso ang nangyari dun sa, iba yung naging naman. Iba yung naging kwento na naman, di ba? So, nakita, exaggerated lang. Ibig sabihin, ibang naging kwento. So, ibig sabihin, exaggerated yung kwento. Pangit po. Ang kasi guys, yung mga kwento, yun. So, totoo nagkita. Exaggerated lang yung kwento. So, totoo nga. Confirm na nagkita talaga. Oh. Okay lang naman sana magkwento, pero huwag naman makasama na masyado yung tao. Yes. Kasi, sana naman baga nakakalaman guys, kung isipin natin na kaya yung buntis issue na yan. Di ba? Hindi naman maganda po. Yung mga ganang issue. Pero Sir Olives, nagkita talaga. So, kasi hindi ka lang sumagot eh. So, lumalabas, nagkita. Kasi may purpose. Although, naman, syempre, naman yan, sabi nga, content creator. Pero, kahit content creator ka, siguro medyo, natin, medyo, kumbaga, makiramdam din tayo. Tama naman, no? No? Ayan. Tsaka si Ate Lorne, sinabi din na sweet daw si Edo, tsaka si, sweet daw si Edo, tsaka si, si Beyonce. Di ba? Ate Lorne, tsaka si, pangalan nito, si Erwin, sweet daw. Oh. So, wag na po kayo guys mag-comment ng negative yan. Kagaya ng sabi ko nga, alas ayoko na sa live po. Ayoko na rin na ko comment ng mga negative dito sa atin. Nakakasakit sa atin. Oh, yun naman, ay, wag naman ganon guys. No? Wag naman ganon. Hanggat maaari. Ako. Upload lang daw tayo sa Po, upload na lang po kami. Grabe. Mag-ipakya po. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Diba nasa puso mo doon? Ano po sa puso? Check mo nga. Pa-x-ray natin yan. X-ray naman na. Pa-x-ray. Maka-inject. Ayun guys, ipa-x-ray namin para makita talaga natin yung nilalaman ng puso ni Eds. Pa-x-ray namin, no? Ayan. So, exaggerated. Pero po, video yun, na yun. Kawawa naman din yung kabila. Ganun yung naging impact. Oo, tama So, yun. hindi po maganda. Kaya, pwede pa tayong kaso yun na nga. Eh, yung iba kasi mga viewers, hindi mo naman kasi masabi yung ibang viewers, nagbabash na kagad. Mga ganun. Ano na kagad iniisip. Oo. No? Tama naman. Huwag mong ganun. Tama din si Sir Olives. Tapos, parehas naman naging masama. Diba? Masama ka naman sa paningin ng iba. Tapos yung isa, pamasama na naman din, di ba? Pangit po. Pangit. Na gano'n yung natin. Dahil lang sa pag-live natin ng gano'n, iba na naman yung magiging tingin ng iba. So, mag-ingat tayo guys. Hanggat maaari, lang. Yung katamtaman lang ba? Yung mga pang-paano natin, katamtaman lang. Kasi alam niyo naman si Edo kasi guys, INC siya. Mabait si Edo kasi para sa akin. No? Siya yung tipong taong ayaw niya talaga, hindi siya sanay, ewan ko lang hindi siya sanay sa mga sa mga bardagulan, sa gulo. No, alam ko, naintindihan ko si Edo doon sa punto na yun eh. Talagang ayaw niya ng gulo. Naintindihan ko siya doon. Yun nga lang talagang kung wala lang talagang, kung talagang yung setup na ginawa talagang maayos, nasa lugar na maayos, tahimik. Siguro safe sila eh. Kaso nagkataon, public, lumalabas sabi ng ibang supporters, hindi daw, kumbaga, aksidente lang daw na nandun si Erwin. Pero sinasabi naman ng nasa kabila, na nandun daw sa loob ng sasakyan, itong si Erwin. O, di ba? So, ewan ko. Kaya ang hirap guys eh. Alam mo, simple lang naman to eh. No, nandiyan na si Papa S, dapat ikwento niyo yung totoong nangyari. No? Diretso niya na, walang paligoy-ligoy. Ganun din si Beyonce. Kasi later on, pag si Beyonce ay naglabas na ito, di ba? Yun. Siyempre, basta ako naniniwala ko kay Edo at kay Beyonce. Kaya lang, dapat magsalita sila ng direct to the point. Para hindi na magulo. Hindi kami nanguhula yung mga viewers. Di ba, no? Ang hirap ang hula eh. Mahirap yun no? Wala naman na-mention yun. Ang alam ko nga, walang minention na pangalan. Walang minention doon.
Walang mention, pero kuwang-kuwa, tumutugma lahat. Biri mo si Gabi sa si Sharon. Ano bang kinalaman nun sa Kalingap? Anong kinalaman kay Kapisot? Binanggit si Kapisot, si Doklat. Oh. Alam na ng iba dahil binanggit yung pangalan ni Edu. May binanggit na pangalan, nadulas nga eh. Panoorin yung reaction video ko guys. Panoorin nyo. Nadulas nga siya, binanggit niya yung pangalang Edu eh. Kwento-kwento lang. Kaso, alam mo naman, kahit kung mention. Natalo ko ulit. Hindi, na-mention siya, Sir Olives. Balik ka panoorin yung reaction video ko. Minention niya si Edu. Nadulas siya. Ayan. So guys, dapat video tayo. Ano lang, konting respeto lang sa bawat isa. Yes. Wala, at least hindi naman masyadong Kaya lang viewers, di mo makokontrol yan, Sir Olives. Mga viewers, hindi natin makokontrol. Ayaw mo gawin sa iba. Tapos sa iba, walang awat. Kasi nasa social media tayo bro. Ano man yung sabihin mo dyan ng mga negative, ang Tama. iba mag-iisip talaga ng negative. Tama. No? Kumbaga, social media influencer ka na eh. Parang patay ba tayo? Ito pa. Tsaka tutuwa ko, Papa Edsa, si Sir Olives ang kasama mo. Mas gusto ko kasama si Sir Olives eh. Kasi to police to, the same time. Maayos siya magsalita. Yun ang gusto ko kay Sir Olives. No? Saka pansin ko lang tutuwa ko sa kasama ni Papa Edsa. Sir Olives, shoutout Sir Olives ha. Ingat-ingat kayo palagi dalawa. Si Kuya Bal ang kawawa, sir. Ayan. Oo. Si Kuya Bal talaga. Si Kuya Bal po ay strong personality. Si Kuya Bal. Hindi, syempre kahit strong personality si Kuya Bal, may edad na rin si Kuya Bal. Pinahiya siya sa tulpo eh. Ang hirap nun. Kasi parang, alam mo, tayo, parang madali lang sabihin yon. Pero pag ikaw, yung mukha mo, nasa tulpo, pinahiya ka, mas matindi yun, mahirap yun. Dahil lang nga po kami sa Kalingap ni Kuya Bal. Nice na sa Kalingap. Sabi niya, tanggalin ko muna kayo, sir. Ay, Kuya Bal. I-remove kami ni Eds. Ay, no. Pagbalik niya dito, okay na ulit ka. Sasusugan siya kay Nay. Ganyan malamig yata. Susunod. Balik ka lang yata yun. Kuya Bal, ingat sa biyahe, Kuya Bal. Po, ingat dito. Pasalubong na lang yung alam mo to, ano namin sa Sursugod? Yung nakatikim. Pero anyway, try po natin basahin yung mga nagkomento dun sa live ni Sir Olives, no? So maganda mabasa natin to. Sabi ni Miss Lovers TV, ang maganda dyan Kalingap Edu, magsalita ka na sa channel mo. First and last, liwanagin mo lahat. Lalo na sa totoong relationship nyong dalawa ni girl. Exactly. Tapos ikaw na rin magsabi na stop na issue sa'yo. Tama. Huwag ka na reaction, Edu. Tapos ang problema mo minsan kasi hindi pwedeng laging tahimik lang. Kailangan magkaroon ka rin ng tapang humalap sa mga issue. Totoo yan. Tsaka yung pag-reaction video, hindi siya ma-reaction. Hindi po mawawala yon, no? Kami mga reactor, mag-react kami. Good vibes issue, kahit ano pa yan, mag-react po kami. Kasi as long as nasa social media sila, no, hindi pa pwede sabihin ng mga supporters ni Edu, wag na kayo mag-reaction kay Edu. Hindi pa pwede yun. Hindi mo pwede kaming utusan. No, karapatan namin ang magkomento at magbigay ng opinion at magreaksyon. Di ba? So, kung ayaw nila ma-reaction ng video, wag silang mag-YouTube. Wag silang lumabas sa YouTube at tumahimik sila. Ganun lang naman yun. Wag ka lumabas sa YouTube. Ito guys, hindi po ako galit ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi siya pwede reaksyonan. Pero gusto ko yung sinabi nito ni Ma'am Miss Lovers TV. Yan o. Liwanagin mo lahat. Actually, napakadali. Sabihin niya totoo. Ano ba relasyon niya ni girl? Di ba? Nanggagaling pa totoo lang, nanggagaling pa yung relationship niya kay girl, kay Hambalos. Ang tingin lang daw niya, sabi si Hambalos, ang sabi ni Edu sa kanya, pang ano lang talaga, pang love team lang talaga. Hanggang doon lang yung pagtingin niya kay girl. Pero lumalabas naman kala Ate Glo, parang mahal pa ni girl si Eds, ganun. So magulo po Tama sinasabi ni Miss Lovers Sabi niya, ikaw na rin magsabi na stop issue sa'yo, wag ka na reaction Edu. Tapos ang problema mo, minsan, kasi hindi pwedeng laging tahimik lang. Kailangan magkaroon ka na rin ng tapang humarap sa issue. Tama naman. Dapat maging matapang siya, di ba? Cynthia Sanggalang, Kalingap Edu, kailangan mo pong magsalita
para naman di ka mapasama. Totoo naman yun eh. Hindi naman porket pa nagsalita ka, mapapahama ka na. Hindi. Minsan kailangan mo linawin. Isang sagutan lang, una at huli. Wala kami relationship ni Beyonce. No? Hindi pa ako nakipag-usap. Ganto ganyan. Oh, ganoon lang naman. Simple lang yun eh. Ameline Buenafe. Tama yan, Papa S. Diyan ka na lang kay Sir Olives. Kaysa sa dati mong kasama mga trader, mabait pagkasama ka pero pag talikod mo tinitira ka din. O, di ba? Totoo 'yun. Gusto ko Sir Olives. Sabi ni Ma'am Sheila May Tugade. Sabi Kuya, tanggalin si Edu pag makipagbalikan siya kay TQ sa sobrang ginawa kay Kuya. Yun ang sinabi ni Kuya Bal. Chris De Leon, ituloy lang ninyo ang Bridget para to may na-issue. Tama. Pero issue po lagi nandyan. Hindi mo mawawala. Rakma Kamid, bakit hindi pa aminin ni Kalingap Edu ang totoo, Sir Olive? Yun nga eh, tsaka kanina, sumasagot Sir Olive, hindi pa diretso yun kung nakausap ba o hindi. Di ba, hindi siya direct sumasagot eh, kaya magulo. Nakahirap ang hula. Na-aksidente lang yung pagkikita nilang dalawa para matapos ng lahat, totoo. Elenita Nicolas, support ako sa Ejit. Sayang lang pagpupuwet ko sa Edsi, walang utang na loob. Di ba, tanggap lang ng iba eh. Los Biminda Ambrosio, para kayo magkapatid. Ay, ito, ipa. Angelica Almario, sana linawin ni Kalingap Edu kasi nagsalita si Kuya at Bal tungkol sa issue nyo ni Sir Olive. Bella Lapig, medyo malaki siguro na ibayad ng antay, nagpapakalat. Di talaga yan titigil target palagi ang Kalingap. At yun lang, sabi ni Gina Mosquite, dapat minsan gayahin mo si Kalingap Rob. Minsan lang magsalita pero malinaw. Isang salita lang, klarado para tapos na. Totoo. Kita mo? Sabihin mo kasi ikaw ang involved. Sabihin mo, liliwanagin ko ha, for the last time. Kung nagkita kayo, sabihin mo, nagkita kami pero hindi sinasadya at nagkausap para may need lang linawin. Yun lang. O, di ba? Simple lang naman sinasabi ng mga viewers eh. At hindi totoo ang Butis issue at kami nauli. Hindi rin yun totoo. Para malinaw, isang salita lang habang mainit ng issue para supal pala ang mga antay at basyo. Totoo, kita mo? Oh, sila nagsasabi niyan. Isang beses lang, gayahin mo si Rob. Si Rob talagang matapang eh. Ikaw, issue, hindi mo masagot. Diretso mo, Eds. Bilib ako sa'yo. No, alam ko matapang ka. Hindi ko alam kung bakit may umuurong sa'yo. Kaya tuloy, yung mga viewers, huwag kayo ng comment. Di ba, no? Oh. Kaya tuloy, kaya nagkakaroon ng fake news. Ba't nagkakaroon ng fake news? Kasi hindi siya nagsasalita ng diretso. 'Di ba? Sabi mo diretso, Eds. Di ba? Anyway, yun lang masasabi ko, guys. Pero sana huwag kayong magtampo sa akin. Huwag magtampo sa akin, Sir Olives at si Papa Eds. Pero totoong payo, yung sinasabi ng mga viewers na magsalita sa Edu ng diretsahan, gaya mo si Kalingap Rob. Oo, para matapos ng issue, 'di ba? Gaya mo si Kalingap Rob. Ano naman kasimple 'yun, 'di ba, guys? Ano? Kaya ano mo comment niyo, guys. Remember, guys, hindi ko inaaway si Papa S. Nagpapakatotoo lang ako. Hindi kasi nila kanina pa for how many minutes. Hinihintay ko magsasalita sa Edu ng diretso. Nagkita ba kayo? Hindi. Sabi mo, nagkita kami. Tapos sinabi, minilinaw lang po. Pero hindi kami nagkabalikan. Wala na po kami relasyon. Ganun lang 'yun. Simple. Matatanggal ang fake news. Bakit may fake news? Bakit nagkakaalala? Sasabihin nyo, ay nyo reaksyonan. Paano matitigil? Hindi mo sinasagot yung tanong, yung issue. Sagutin mo. Di ba? Para matapos ang issue. Ganun yung Papa Eds. And ako, alam ko matapang ka. Pero sana, pag mga may issue, mas lalo mo pang tapangan. And salamat kay Sir Olives At again, may opinion lang po. Hindi po tayo galit. Nagpapaano lang ako. Pero I always support Papa Eds at Sir Olives. Gusto ko lang mag-advise ng totoo at walang halong kaplastika. Mahirap naman yung puro na lang pabor kay Edu. Hindi naman pwede yung guys. Kailangan din natin magsalita para maintindihan niya kung ano ba ang dapat ang gawin para matigil na mga issue na yan. At malaman ng iba, ano ba? Kasi iba umaasa pa rin tulad nun. Si sponsor may pakana ng setup. Baka naniniwala pa rin yun na si Edu tsaka si Beyonce minaramdaman sa isa't isa. Dapat, liwanagin ni Edu yun. Wala ka, ano ba feelings mo kay Beyonce? Meron o wala? Pero tapos na issue, di ba?
Anyway, please comment down below guys at gusto mo na nagustuhan mo itong reaction video natin. At paki-like and comment, subscribe din po. And thanks so much guys again. And this Barzano TV 2.0 and to God be the glory. Paalam. Sa radar mo ang kahit sinong le dumating. Uy, Nakita mo yon? iba kasama niya ngayon. Bulong mo sa tabi, sabay tingin kay kumare na nag-aantay lang naman mag-peace be with you. Lahat ng love life alam mo, pati yung love life na hindi pa nagsisimula. Ikaw na ang spoiler, alert ng buong probinsya. Kahit sinabi ng pare magpatawad, wag manghusga. Ikaw naman ay tumangot ang gulang, pero sa puso mo may sarili listahan ng kasalanan ng iba. Parang checklist sa grocery na may naka-highlight pa, nag-aalay ka ng kandila pero